Nagiging karaniwan na ito. Ang mga drone ng Rusya na ayon sa Kremlin para sa Ukraine ay tuloy-tuloy na napapadpad sa himpapawid ng Romania. Hindi talaga para sa Ukraine ang mga drone. Isa itong pananakot ng Rusya habang sinusubukan ni Putin at ng mga kasamahan niya na hikayatin ang Romania na bawiin ang suporta sa Ukraine. Hindi ito gumagana. Sawa na ang Romania sa mga pakanan ng Rusya. Nagulat si Putin nang gumanti ang Romania sa mga drone ng Rusya. Hindi mo aakalain ang paglala nito Na may epekto sa NATO at Ukraine. Mula Hulyo 24, tatlong strike drone ng Rusya ang pinabagsak ng Romania sa loob ng 3 araw. Kasabay ng iligal na paglusob, pinaigting ng Rusya ang mga pag-atake malapit sa 600 at 14 na kilometer hangganan ng Romania at Ukraine. Sabi ng Rusya, aksidente lang ang mga paglusob na ito. Madalas nila itong sabihin. Ngunit kitang-kitang pattern at malinaw ang tugon ng Romania ukol sa mga drone sa kanilang himpapawid. Pinabagsak ng mga F-16 ang 3 drone ng Rusya. Nagpalipad agad ng F-16 nang makita ang mga drone na pumasok sa teritoryo ng Romania. Nangyari ang unang insidente niong Hulyo 24. Pumasok sa Romania ang mga drone ng Rusya sa pagitan ng Sulina at Fateshti. Ang huli ay nagkataon lang na may airbase. Nagpalipad agad ng mga jet. Una, isang pares ng Eurofighter Typhoon, ngunit nabigo silang pabagsakin ng drone ng Rusya sa himpapawid. Sinundan ito ng isang F-16 na nagpakawala ng isang missile at napabagsak ang drone ng Rusya sa isang bukirin malapit sa Padina. Sa investigasyon, nalaman na Russian Shahid ang drone. Kinabukasan, muling nangyari ito. Tumawid naman ang drone mula Rusya papuntang Romania sa Danube Delta. Kaya nagpalipad ang Romania ng 4 na eroplano. Walang laban ang drone ng Rusya. Mas malakas at mas mabilis sa ere ang jet-powered na drone na ito kumpara sa nauna. Noong Hulyo 26, mga alas 10:15 ng umaga, tumawid ang ikatlong drone ng Rusya. Muling nag-scramble ang mga F-16 mula Fatashti. At ngayon ay nawasak nila ang Russian drone sa karagatang sakop ng Romania sa Black Sea. Kung isang insidente ng drone, maaaring aksidente lang. 2, magdudulot ng hinala. At 3, mukhang sinadya talaga ito ng Rusya batay sa pattern na ito. Ang ilog Danube ang susi dito. Kaya nauunawaan kung bakit patuloy na nakakapasok ang mga Russian drone sa Romania. Matagal nang binobomba ng Rusya ang mga dauman ng Ukraine sa ilog na ito. May magandang dahilan sila para gawin yon. Ang Danube ay isang mahalagang daanan ng pag-export na ginagamit ng Ukraine para mailabas ang kanilang butil sa buong mundo. Dahil sa isang daluyan ng tubig, kumikita ang Ukraine ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon. Gusto ng Russia na tapusin yon. Matagal na nila yung gustong gawin. Sa loob ng mga siglo, naging tahimik ang mga daungan sa Danube tulad ng Ismail at Odessa. Madalas silang naliligtas sa digmaan. Ngayon, target na ang mga daungan habang tinatangkang bawasan ng Russia ang kita mula sa industriya ng butil ng Ukraine na kumakatawan sa 10% ng global na bentang trigo. Pinapakain ng export ng Ukraine ang milyon-milyon. Mas pipiliin ng Russia na magutom ang mga tao kaysa hayaan ang Ukraine na lumakas. Madalas binobomba ng Russia ang mga dauhan sa Danube. Noong Mayo, 2 beses tinamaan ang Ismail. Mayo 2 at Mayo 11. Nagdulot ito ng pinsala sa daungan. Bakit ito mahalaga sa Romania? Ang ilang bahagi ng ilog Danube ay dumadaloy sa kahabaan ng hangganan ng Ukraine at Romania. Nakita natin ito sa ikalawa sa mga kamakailang pagpasok ng drone. Naganap ito sa Danube Delta, Romania. Matagal nang ginagamit ng Russia ang pagkakahati ng ilog ng Ukraine at Romania bilang dahilan kapag pumapasok ang mga Shahed nito sa Romania. Hindi Romania ang target namin, sabi ng Kremlin. Ukraine ang puntirya namin. Sa ilang panahon, maaaring may kredibilidad ang mga pahayag na ito. Malamang may mga electronic warfare system na nagpapalihis sa mga drone sa lahat ng daungan ng Ukraine sa Danube. Hindi imposibleng mangyari na ang mga Russian drone ay maaring aksidenteng makapasok sa Romania matapos majam ang kanilang mga signal. Pero may problema. Maaring ipaliwanag ng aksidenteng pagkaligaw ang ilang drone dito at doon. Pero ayon sa Kyiv Post, ang 3 pinakahuling insidente ay ika-31, ika-32 at ika-33 mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Sa bawat insidente, napilitan ang Romania na magpalipad ng jet laban sa mga drone na dati ay inoobserbahan lang nila at hindi pinapabagsak. Bukod dito, natuklasan na halos 50 beses ang debris ng Russian drone sa Romania. Sa madaling salita, napakalaki ng bilang. Karamihan sa mga pagpasok na ito ay hindi aksidente. 3 beses sa loob ng 3 araw, hindi ito nagkataon lang. Hindi na pwedeng idahilan ng Russia ang mga pag-atake sa Danube. Sinasadya ng Kremlin ang pagpapadala ng mga drone. At may magandang dahilan kung bakit. 1.70 $1 milyong ang tinatayang ginastos ng Romania mula Hulyo 24 hanggang Hulyo 26 para pabagsakin ang 3 drone na pumasok sa kanilang himpapawid. Iyan ang layunin ng Kremlin.
Alam ng Rusya na bawat drone nila ay dapat harapin. Kung kailangan magpalipad ng mga jet, pero hindi naman nagpapaputok, ayos lang yon. Kailangan gumastos ng gasolina at pera pa rin ang nauubos sa mga sortie na hindi naman sana mangyayari kung hindi dahil dito. Na yon na pinababagsak na ng Romania ang mga drone ng Russia sa himpapawid. Tumataas na ang gastos dahil ginagamit na ang mga missile na nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Sa Russia, ang hindi sinasadyang pagpasok ng drone ay nagsasani ng pagkalugi ng Shahid na ilang 10,000 dolyar lang, kapalit ng mas malaking kita. Pero nagkamali ng kalkula ang Russia. Makikikita na nagsasawa at napapagod na ang Romania sa mga laro ni Putin. Umabot ito sa pagiging pangunahing tagapagsulong ng ganap na pagbabago ng doktrina ng NATO. Hindi na eskortan o susubaybayan ang mga drone ng Russia. Wawasakin na lang ang mga ito. Binabago nito ang lahat para kay Putin. Bago tayo magpatuloy, patuloy pa ring itinatanggi ng Russia ang kanilang kasalanan. Siyempre, ginagawa nila yon. Nagpakita ng galit ang Russia nang tumugon ang Romania sa mga pinakahuling pagpasok sa himpapawid sa pamamagitan ng pagpapatawag sa Russian envoy na si Vladimir Lapayev. Pinaalis ang envoy at binigyan ng 5 araw para umalis ng bansa. Pinauwi rin ng Romania ang ambasador nito mula Russia. Nagalit ang Russian embassy sa Bucharest. Sinabing walang sapat na dahilan ang pagpapaalis at sinusunod pa rin ang linya ng Kremlin na hindi sinasadya ang mga pagpasok ng drone. Nalayunin lang ng Russia na tamaan ang Ukraine. Paulit-ulit na palusot. Natatakot ang Russia na baka palalayin ng Romania ang sitwasyon. Nagkakalat na ng banta na parang dumi sa kulungan ng unggoy. Ayon sa embahada, hindi mananahimik ang Russia sa pagpapaalis ng envoy. Mas mainam na huwag mag-operasyon ang Romania sa labas ng kanilang hangganan para hindi sila direktang makialam sa digmaan sa Ukraine at baka gantihan sila ng Russia. Hindi naman nagsagawa ang Romania ng anumang operasyon sa labas ng kanilang hangganan o kahit nagbigay ng pahiwatig na gagawin nila ito. Makikita sa galit na tugon na ito ang reaksyon ng Russia sa hindi pabor na resulta ng pagsubok sa mga limitasyon ng Romania at NATO. May halong takot ang galit na ito at ipapaliwanag namin kung bakit. Pero bago natin gawin yon, paalala lang na nanonood kayo ng military show. Kung may natutunan kayo sa aming channel, pindutin ang subscribe at i-enable ang notifications para hindi ninyo ma-miss ang mga susunod naming video. May 2 antas ng pagbabago sa pagpapabagsak ng Romania sa mga drone ng Russia. Ang unang antas ay kung ano ang ibig sabihin nito para sa Russia mismo. Pagkatapos ay may mas malawak na antas na sumasaklaw hindi lang sa Romania, kundi pati na rin sa Russia, NATO at maging sa Ukraine. Sa Romania, nakita natin noong ika-24 hanggang ika-26 ng Hulyo ang matagal ng planadong tugon sa drone ng Russia. Noong Mayo 2025, nagpasa ang Romania ng bagong batas na pumapayag sa militar nilang pabagsakin ang mga drone na walang pahintulot sa kanilang himpapawid. Kalaunan na noong taon, iniulat na nag-deploy ang Romania ng US-made MEROP system para sa depensa kontra drone. Ang sistema ay pamunahing isang interceptor na drone, kayang tukuyin at sirain ng MEROPs ang paparating na drone gamit ang AI-guided system kahit may signal jamming at electronic interference. Sapat din itong maliit para magkasya sa likod ng maliit na truck. Sa kabila ng mga hakbang, may tumutol sa pagsira ng mga drone ng Russia sa himpapawid ng Romania. Kahit mas madalas ang mga paglabag sa himpapawid, ang batas na nagpapahintulot sa pagpapabagsak ay tinutulan ng ilang mas nasyonalistikong partido politikal ng Romania. Marahil dahil nakita nila ang batas bilang posibleng paglala na maaaring magpagalit sa Russia. Malinaw na humupa na ang pagtutol na yon. Ang dahilan nito ay nag-ugat sa isang insidente noong Mayo na, ayon sa sinabi ni Radu Tudor, isang military analyst ng Romania sa ABC News, ay malamang nagsilbing psikolohikal na tulak para sa Romania na sa wakas ay kumilos laban sa mga drone ng Russia. Hanggang ngayon, pinipili ng mga kaalyado sa NATO na huwag gumamit ng puwersa dahil sa panganib ng paglala, ayon kay Tudor. Ngayon, ito ang desisyon ng Romania at narito kung bakit. Noong Mayo 28, lumabas ang balita na naging biktima na naman ang Romania ng isa pang pagsalakay ng drone. Ngunit iba ito. Tiyak na mas mapanganib ito. Isang Russian na drone ang bumangga sa isang gusali ng apartment sa silangang Romania na nagdulot ng pinsala sa isang ina at sa kanyang anak. Alam ng Romania ang paparating na drone at nasubaybayan ng radar, pero hindi sila nagpalipad ng jet para pabagsakin ito. Kaya muntik nang mamatay ang 2 tao. Doon nila sinabi na tama na, at dahil ayaw na ng Romania na maulit ang ganoong panganib, nilinaw nitong babarilin na ang anumang drone ng Russia na papasok sa teritoryo nito mula ngayon. Pinatunayan nila ito ng 3 beses sa loob ng 3 araw. Para kay Putin, malinaw na mensahe ito mula sa Romania na hindi sila dapat paglaruan. Paulit-ulit na sinubok ng Russia ang mga hangganan. Ngayon, lalaban na ang Romania tuwing susubukan ulit ng Kremlin. Hindi lang Romania ang nagbago ng tugon. Hindi ito limitado sa isang miyembro ng NATO. Sa halip, itinatag na ng Romania ang sarili nito bilang nangunguna sa pagbabago ng doktrinang NATO pagdating sa pagharap sa hybrid warfare ng Russia. Isa ito sa mga mas malawak na implikasyon. Romania, ang pamunahing tagapasa ng patakaran ng NATO sa Russia. Hindi lang dahil sa katabi nito ang Ukraine, kundi mahalaga rin ito sa estratehiya ng NATO sa Black Sea.
Maaari na nating ituring ang Romania bilang unang linya ng depensa sa serye ng mga pananggalang laban sa posibleng pag-atake ng Russia sa hinaharap. Patunay dyan ang mga F-16. 7 sa mga ito ay nakatalaga na ngayon sa Romania at ilan dito ay galing sa mga bansa tulad ng Norway, Portugal at Netherlands. Naglaan din ang Romania ng 10 bilyong dolyar para sa mga sistemang sandata ng Amerika, kabilang ang mga sistemang depensang panghimpapawid na Patriot at isang imbakan ng 32 F-35 na nakatagdang ihatid sa bansa. Ang nakikita natin dito ay ang pagpapatibay ng isang harapan. Ang isang bansa na maaaring malagay sa panganib ng pananakop ng Russia, lalo na kung magtagumpay si Putin sa Ukraine, ay ngayon ay nasa nararapat na nitong pwesto bilang isa sa pinakamahalaga sa alyansang NATO. Isa ang Romania sa nagtatag ng Defense Security and Resilience Bank at naglulunsad ng mga inisyatiba para sa air defense laban sa agresyon ng Russia. mahalagang bahagi ang Romania ng ballistic missile defense shield ng NATO sa Black Sea, kasama ang Turkey. Gumagastos ang bansa ng bilyon-bilyon para palawakin ang mga base panghimpapawid at sumali sa Turkey at Bulgaria sa operasyon ng pag-alis ng mina sa Black Sea. Ang lahat ng ito ay nagbubunga ng isang napakasimpleng bagay. Mas mahalaga na ngayon ang Romania sa NATO kaysa dati at ang kahalagagang yon ay binibigyang diin ng 3 interception na nakita lang natin. Dahil ang mga interception na yon ay kumakatawan sa isang pagbabago sa doktrina kung paano hinaharap ng NATO ang mga drone ng Russia. Sa loob ng maraming taon, simple ang pulisiya ng NATO sa Russia. Magmatsyag, mag-escort, maglabas ng pahayag, huwag palalain ang sitwasyon. Hindi maisip sa loob ng maraming dekada ang pagpapaputok sa target na pinaniniwala ang Ruso. Kahit matapos sa lakayin ni Putin ang Ukraine noong 2022, ang pag-atake sa target ay maaring magpalala ng sitwasyon at magamit ni Putin, lalo na kung naghahanap siya ng katwiran para maglunsad ng pagsalakay sa bansang kakampi ng NATO. Sa ilang kaso, nananatili ang doktrinang yon. Kung magpadala ang Russia ng fighter jet sa Romania, sasalubungin ito ng F-16 at Eurofighter Typhoon, paliligiran at e-escort palabas. Delikado sirain ang ganong target. Kung mawalan si Putin ng piloto, Nasa kanya na ang lahat ng kailangan niya para mapakilos ang mga Ruso laban sa NATO. Pero iba ang drone dahil walang tao ang nagpapatakbo. At sa kaso ng Romania, sabi ng Rusya, hindi nila sinasadyang pasukin ang himpapawid ng NATO. Sa pagharap sa mga drone natin, nakikita ang pagbabago ng doktrina. Mas handa na ang NATO na paputukan ang mga target na ito. Patunay dito ang Drone Edge Initiative na inilunsad noong Hunyo, kung saan maglalaan ang NATO ng 40 bilyong dolyar para matukoy, makilala at pinakamahalaga, mapupuksa ang banta ng drone. 5 taon ang programang ito. Senyalis kay Putin na seryoso ang NATO sa usaping drone. Kapag nakita nila ang mga ito, wawasakin nila agad. Sinimulan na ng Romania ang pulisyang ito sa pagpapatumba ng drone. Hindi na pagpigil ang pamamaraan, aktibong pagtugon na. Tulad ng nabanggit, may kaunting puwang pa sa doktrinang ito. Hindi pa rin natin makikita ang NATO na sumisira ng mga barko ng Shadow Fleet, mga barkong paniktik o mga fighter jet na pumapasok sa kanilang teritoryo. Kailangan pa rin ng balanse. Mukhang ganito ang balanse. Kapag may sundalong Ruso, hindi natatamaan ang target. Pero ang mga drone ay pwedeng atakihin. At kahit na ang pagpapabagsak ng mga drone ay nangangailangan ng paggamit ng mga misil na mas mahal ng maraming beses kaysa sa mga drone, gagawin pa rin nila ito sa ngayon. Parating na ang mas epesyenteng depensa. Baka ito'y turning point sa Rusya. Sinira nito ang mga drone ng Rusya at ang natanggap lang nitong tugon ay ang parehong galit at walang kapangyarihang mga banta na matagal nang ibinabato ng Rusya. Makikita ito ng ibang bansang naging biktima ng mga panghihimasok ng Rusya sa himpapawid, tulad ng Polonia, mga estadong Baltiko at Dinamarca. At manunumbalik ang kumpiyansa nila. Kung kaya ng Romania, kaya rin nila. Pinatunayan lang ni Putin na hindi siya magpapalala ng sitwasyon dahil lang sa mga drone. Dito na tayo sa ikalawang bahagi ng mas malawak na aksyon ng Romania. Matagal nang sinusubukan ni Putin ang NATO sa digmaan sa Ukraine. Hindi pa siya sumalakay sa isang bansang kasapi ng NATO. Hindi pa. Ang mga pagpasok sa himpapawid tulad ng sa Romania ay nangyayari sa buong teritoryo ng NATO. Kasabay ng iba pang hybrid warfare tulad ng paninira, cyber attacks at maling impormasyon. Ginagawa ng Rusya ang mga pag-ataking ito para subukan ang mga limitasyon ng NATO. Gusto nitong subukin ang mga tugon at maghasik ng pagkakabaha-bahagi. Ang perpektong senaryo para kay Putin ay magkaroon ng napakaraming pagtatalo kung paano haharapin ang ginagawa ng Rusya sa pagitan ng mga lider ng NATO na nauuwi sa wala at walang nagagawa. Ang pagkakabaha-bahagi ay lumilikan ng kahinaan na maaring samantalahin ng Rusya. Ang bawat ataking walang tuwirang tugon ay nagsenyas kay Putin na maari pa siyang magpatuloy sa lalo pang pagpapalala. Lahat ito ay sinadya, pati mga drone na aksidenteng pumasok sa Romania. Pagkatapos ng Hulyo 24 at 26, nabangga si Putin sa matibay na pader dahil sa kanyang estratehiya ng paglala. Alam na ng mga lider ng NATO ang ginagawa niya. Ang Undersecretary of State ng Poland sa Ministry of Economic Development and Technology, si Michał Baranowski, ay naging malinaw tungkol dito nang pag-usapan niya ang insidente noong Mayo na nagdulot ng pinsala sa 2 sibilyang Romanian. Hindi ito pagkakamali, kundi provokasyon. Sobrang seryoso ito at hindi masusobrahan ang paglalarawan sa lawak ng paglala na ito, ayon sa kanya sa Euronews. Alam din niya ng Romania, gaya ng Poland, at sa pamamagitan ng kanilang tugon, gamit ang fighter jet,
Sinabi nila kay Putin na hindi na siya papayagang magpalala pa ng sitwasyon. Darating ang mga tugon. Hindi na basta makakapanira ang mga drone ng Russia habang tumutugon ang NATO sa mga hamon ng Russia na ayaw marinig ni Putin. Nakasalalay sa Ukraine ang huling bahagi ng palaisipan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Putin na hatiin ang NATO ay upang limitahan ang suporta na makakarating sa Ukraine. Ang pagkakabahabahagi ay nagdudulot ng alitan na nauuwi sa pagtatalo kung anong sandata ang ipapadala at kung dapat ba itong gawin. Ipinakita ng Romania kay Putin na hindi ito magpapadala sa pananakot at lalo pang titibay ang suporta nito sa Ukraine. Handa na rin ang Romania na aktibong atakihin ang mga asset ng Russia na pumapasok sa teritoryo nito. Ibig bang sabihin, papasok ang Romania sa Ukraine at magsasagawa ng mga operasyong lampas sa hangganan? Hindi, malamang ay lalong palalakasin ng Romania ang suporta nito sa Ukraine. Malaki ito dahil mahalagang bahagi na ang Romania sa makina ng digmaan ng Ukraine. Tinawag ng Kyiv Post ang Romania na pinakamagiliw na hub ng Ukraine noong Enero. Binigyang diin ang papel nito bilang ikalawang pangunahing ruta ng NATO sa paghahatid ng mga armang ibinigay sa Ukraine ng mga kasapi ng NATO. Posibleng maging mahalagang katuwang ng Romania sa pagbangon ng Ukraine dahil sa lokasyon nito sa Danube Corridor at mamamodernisasyon ng riles at kalsada sa bansa. Dahil dito, nagiging mahalagang sentro ng lohistika ang Romania para sa Ukraine at lalo pa itong titibay sa paglipas ng panahon. Noong Marso, lumagda ang Romania at Ukraine ng bagong estratehikong kasunduan, tinapos ang mga dating alitan sa teritoryo at naging matibay na magkaalyado laban sa agresyon ng Russia. Noong Marso, sinabi ng Pangulong si Nikos Orasan na suportado ng Romania ang pagsali ng Ukraine sa European Union. Isa pang ugnayan sa kanluran na ayaw ni Putin. Nang magpadala ang Russia ng mga drone sa Romania simula Hulyo 24, inisip nilang karaniwang pagsubok lang ito. Isa na namang pagtulak laban sa mga hangganan. Isa pang pagkakataon para takutin ang isang mas maliit na bansa. Ngunit pumalpak yon para kay Putin. Tinugon ng Romania ang mga drone ng Russia sa pamamagitan ng pagwasak sa mga ito. At sa paggawa nito, ipinakita nito ang paninindigan nito. Hindi lang kaalyado ng Ukraine, kundi isa rin sa pangunahing bansa sa bagong harapan ng NATO at Russia. Nagbago na ang doktrina. Ang pagmamasid ay naging ganap na pagwasak. Ngayon, alam na ni Putin na delikado ang bawat hakbang niya laban sa Romania. Hindi naging maganda ang buwang ito para sa Russia habang pinipilit ni Putin sakupin ang Ukraine at saktan ang NATO. Sa Ukraine, dahil gusto ng mga general ng Russia mapasaya si Putin, sinabi nilang nasakop na nila ang Konstantinivka. Nagsisinungaling ang mga general. Ang totoo, nilinlang ng magagaling na puwersa ng Ukraine ang mga sundalo ng Russia papunta sa isang mapanirang bitag. Alamin pa ang tungkol sa bitag na yon at ang mas malawak nitong epekto sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa Military Show at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga balita sa militar sa Ukraine at Europa at sa iba pang bahagi ng mundo. At gaya ng dati, salamat sa panonood.